Ganito kadami ang mga sasakyan dumadaan sa mga major roads ng Metro Manila, lalo na dito sa EDSA na umaabot na mahigit 400,000 vehicles per day. At bawat taon, dumadami din yung mga bagong sasakyan na lumalabas at dagdag na naman dito sa mga kalsada. At alam nyo ba na merong ibang way na modes of transport dito? Hindi sa kalsada dadaan, kundi dito sa Pasig River. Ito yung tinatawag na water bus. Kung naghahanap ka ng mabilis at libreng transportasyon, tama po yan, ito ay libre. Para iwas traffic sa Metro Manila, ito ang Pasig River Ferry Service. Ito naman yung i-cover natin simula sa Escolta, Manila hanggang sa Guadalupe. So ano nga ba ang bago dito? Mas mabilis na ba? Nandito na ba yung mga bagong ferry boat? Yan yung alamin natin. Alright, so nandito na tayo sa Binondo Intramuros Bridge. Ito yung China Aid Bridge Project dito sa Manila. Ito ay nagko-connect simula sa Intramuros hanggang dito sa area ng Binondo, Manila. Binuksan. So malaking tulong to dahil dalawa na yung pwedeng daanan ng mga motorista. Galing doon sa Jones Bridge. Maganda rin sana kung ma-develop to guys, para dagdag attraction sa kabila. Hanggang Guadalupe, Makati. So maganda itong mga ferry boat para iwas traffic sa mga kalsada dito sa Metro Manila. Ayan, so doon tayo sa Escolta Ferry Station. Ayan, kung nandito kayo sa Manila guys, meron ng bagong Pasig River Esplanade. So, hanggang ko yung Fort Santiago. Tara, pakita din natin itong ilalim ng tulay. Marami mga kalat dito sa ilalim Wala na yung mga kwarto dyan, Ginawang kanya dyan, kwarto Ngayon kasi nakapokus sila dyan sa area ng Intramuros. Wala pa dito sa area ng Mela de la Industria. Pwede rin gawing esplanade to, Kasi parang napapabayaan lang siya, Ayan, diba? Naging parkingan lang dito. Ito yung China-Philippine Friendship Garden. North Beam Platform, nakalbo na, naubos yung mga bakal. Diba? Ito guys, pag na-develop to dito, pwede maging kwanto. Pedestrian lane. So, sa mga 10 minutes, nandun na tayo sa Escolta Ferry Station. Sana dagdagan pa yung mga ferry boats dito, Kasi kung ngayon, matagal yung interval bago makasakay ulit. Dating nyo dito sa Manila, kung gusto nyo pasalan yung Pasig River Esplanade, sakay lagi ng ferry boat, simula sa Guadalupe hanggang dito. Tapos sakit kayo ng Jones Bridge. Magtanong kayo dito guys, anong oras yung biyahe nila. Ako naman to araw-araw. Tapos nag-update din sila sa page kung anong oras. Escolta Ferry Station. Guys, dito na tayo sa Ito pala yung malaking boat na ginamit nila ngayon, Maganda pala ito, mas malakas yung hangin, Ito yung improve na ferry boat. So, paano to siya? 3 seater. 3 seater na.
Okay guys, so nandito na tayo sa Kanya to? Station Malagsakan, Jones Bridge ito sa Quiapo, Manila. Ito yung Jones. Hindi pa wala ginagawa yung esplanade dyan sa kabila. Yung bagong ferry boat pala na 50-seater para sa Pasig River Ferry Service. Kung di ako nagkakamali, ito yung mga dinonate, no? So ito yung way natin mapunta na to ng Makati sa Guadalupe. Napakalaking tulong nitong ferry boat dahil ito ay mabilis, fresh air pa, walang mga usok, at higit sa lahat, mas efficient, walang traffic. May mga nakatira pa rin dito sa ilalim ng tulay. Kita mo yun, no? Paano kaya nila natayuan yan? So ito pa yung mga kailangan mabigyan ng relocation pati ito sa gilid, no? Kasi ito pag bumagyo, grabe yung tubig dito. Talagang umapaw yan. Etong ferry ride ay libre pa rin hanggang ngayon. So, kailangan mo lang magdala ng isang valid ID kapag sasakay kayo dito. Sa mga schedule naman, meron sila sa website para sa updated. Kasi minsan, short trip lang, minsan naman sirado. Pero ito naman ay bukas, Monday to Saturday. So, ang operating hours sila, 7 a.m. hanggang 5:30 p.m. sa huling biyahe. Yan yung madalas na schedule na nakikita natin. Ang interval naman dito, kapag umalis na yung ferry boat, minsan umaabot ng 1 hour. Pero depende rin ito sa dami ng pasahero sa kondisyon ng ilog. Kapag maraming hyacinth or ito mga water lily. May panahon kasi dito after ng bagyo, puno na mga water lilies dito. So medyo mahirapan dumaan yan. Ganito kalinis ang Pasig River kapag walang bagyo talaga. Tsaka walang amoy, no? Yan, kulay, parang green yata, no? Tsaka napakalakas ng hangin dito. Maganda itong mga bagong ferry boat na na-donate pala, no? Kasi kung siya, mas mabilis at tsaka mas maraming pasahero ang pwede. So itong project naman ng administrasyon ngayon, ang Pasig Bigyan Buhay Muli. Kabuang 25 kilometro haba simula dito yan sa Pasig River na gagawin. So simula Manila hanggang sa lawa ng Laguna, C6 area na yun ng Taytay. So isipin mo dito sa gilid na yan, magkakaroon ng esplanade, no? Yan talaga yung target nila. Pero ngayon, ang nagawa nila is phase 1 to 4. So kasalukuyan nakatutok yun sa Manila Intramuros Bridge hanggang dun sa may area ng Fort Santiago sa Intramuros, Manila.
Ito pala yung bagong elevated footbridge. Dito yan sa may Santa Ana, Manila. Sa dati, yung mga pasero dito sumasakay ng bangka. Ngayon, may footbridge na sila. Pwede rin yung mga bike dyan, no? Wala na pala yung biyahe ng mga bangka dito. Sa Guadalupe, Makati. So napakagandang alternatibong modes of transport para mas pabilis. Saka ito maganda sa ferry boat ka ba libre. Para naman na hindi matraffic dito sa ibang lugar ng Metro Manila. Lalo na sa EDSA. Ngayon kasi pag ayan, nasa ka na, EDSA, yan yung EDSA dyan. Oh. Tapos, yun sa kabila, yan yung Makati, yan, papuntang Conpene, doon malapit sa C6. Hopefully, pag nag-improve pa, mas marami pa pwedeng sakyan dito. So ito yung sinakyan natin sa Escolta Ferry Station. So dito lang yan malapit sa Pasig River Esplanade. So walking distance lang pag galing ka dito na Masyal. Papunta dito, ang ganda na ng Manila pala, no? Lalo na dito sa project ng administrasyon ngayon ng Pasig Bigan Buhay Muli. Kitang-kita mo naman ang lawak ng Pasig River, di ba? Kayang-kaya itong mga tatlong ferry boat.